Mayroong mga nilikha ang Diyos na bubuhay ng walang magulang. Kagaya halimbawa ng pawikan, pag napisa yun sa dalampasigan, pag nakatakas sila papunta sa dagat at walang kumain sa kanila, magiging lalaki ng mag-isa yun yung pawikan Meron ding mga ganong kagaya halimbawa ng manok. Yung manok, pag napisaan ng isang one day lang, napisa siya, pwede na siyang kumain agad Huwag lang makakain ng daga yung manok na sisiw, maaaring mabuhay yung sisiw. Kaya may mga nilikha ang Diyos na bubuhay kahit walang magulang na mag-aalaga. Pero ang tao, hindi pwedeng walang mag-alaga. Walang taong mabubuhay na walang mag-aalaga. Kasi pag ang isang bata ay 6 na buwan, 1 taon, kahit saan susuot yan Kahit ano, kakainin yan pagka pinabayaan mo siyang mag-isa lang. Malamang sa mamatay ang bata kaysa sa mabuhay pagka walang mag-aaruga na magulang. Kaya kahit napakasama ng magulang, dapat ang anak marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit pinakamasama ng tao yung magulang mo, pinalaki ka naman, lumaki ka, may utang na loob ka rin doon sa magulang mo, lalo na sa ina. Pagka ganun ng anak kasi, walang utang na loob Papanalangin mamatay yung tatay niya. Nakakakilabot naman yung ganong klase ng mga anak. Kaya lang magbabago yan pag nakakilala ng aral at sumampalataya. Anong gagawin nyo? Biyaan yung makapakinig siya. Wala naman tayong ibang magagawa kundi ganon Ipanalangin, tapos gumawa tayo ng paraang makapakinig. Siguro sa mabuting pakikisama, mabuting saikolohiya sa anak, maaaya yung makinig para mabago ang pananaw. Yun lang po, wala na tayong ibang magagawa. Ang mga bata, habang maliliit pa yan, nagsisiksik pa sa magulang, gusto laging kasama ng magulang. Do what you can now to give them positive influence, to teach them core values, to teach them godliness, to love them and get loved by them. Because there comes a time when they don't even want to be seen with you in the mall. Dumarating yung panahon na yung mga bata, ayaw kasama yung mga magulang, nakakantsawan ng kapwa bata. Pag nagsimula ng lumipad yung mga yan, mag-aral, mag-dorm sa malayo, tapos mag-e-employ, they'll put up a business, they'll be far from you. Halos makikita-kita na lang kayo pagka may mga malahalagang okasyon, o sadly, pagka may lamay, o may nakaratay na sa ospital. Tapos iisip-isipin mo, nung araw gusto laging sumama ng anak ko, hindi ko naman sinama. Nung araw gusto ng anak ko, laging umuwi ako para maglaro kami. Hindi naman ako umuwi ng maaga. At ngayon na gusto mong makasama siya, siya naman tong hindi pwede. So do what you can when you have time. Lagi ko nga sinasabi sa mga batang mga magulang na laging yung anak ay nakaukyabet, nakakapit, nakakalong, nakayakap. Samantalahin mo, hindi yan nagtatagal. Huwag mong expect na yung mga bata maging mature. They have all the time in the world to be old. Ang tagal-tagal mong matanda. Sandali ka lang bata. So bakit papatandain mo agad yung bata? Mayroon pang humihingi ng payo. Yung anak po namin, grade 1, gustong i-accelerate sa grade 4. Kasi ang galing-galing niya. So, ipapa-accelerate nyo. Sige po, syempre po, maging grade 4 siya. Para ipagyabang nyo. Na yung anak ko nga, grade 1, naging grade 4 gusto nyo ba? 12 years old pa lang siya, tapos na medisina. By 16, ang tanda na niya. Tapos hindi na babalik yung kabataan niya. Doon ngayon siya magbabata-bataan. Kaya maraming matatanda nagbabata-bataan Kasi hindi nagkaroon ng chance magkabata, maging bata. Pinatanda agad ng magulang sa dami ng assignments, sa dami ng trabaho, o kaya pina-accelerate ng pina-accelerate. Let children be children. Give them time to play. Ano ba namang achievement yung grade 1 na naging grade 4? Talaga bang dapat mangyari yun? Gusto nyo 12 anyos, may anak na.
O hindi pa dapat, di ba? May panahon ng lahat. Even young people, I always admonish the elders, allow them to be young. Gusto nyo lagi nasa bahay. Samantalang pagka naman ikaw ay 80, 90 na inip ka sa bahay, wala ka namang magawa, hindi ka makaalis. Ata, pali pa rin, may pakpak, basta't may guidance, may itinanim kang turo bago lumipat. Sabi nga, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Do not deprive people of their opportunity to have a full life in whatever stage of life they are in. May charm na maging below 10 years old, may charm na maging between 10 to 20, may charm between 20 and 30. In other words, don't fast forward time, at lalo namang hindi dapat i-rewind na ang tanda mo na tsaka ka pa magbabata-bataan. But usually that happens when you miss all the opportunities to be young while you were young. So do what you can. There's nothing more vain or bitter than a person advanced in years, possessed by regrets. Bata pa lang, teach them to be responsible. Bigyan nyo sila ng mga responsibilidad sa buhay. Huwag nyo ibigay lahat ng kanilang kagustuhan. Sa halip, kailangan lang pagtrabahuhan ito. No? Kaya naintindihan nila, okay, we will give you everything that you need. You need emotional needs, physical needs, mental needs, spiritual needs. Bilang magulang, talagang gagawin natin lahat ng ating makaya ipagkaloob yan. But, kailangan maintindihan nila that they don't deserve anything. Kaya naman, kahit sa mga bagay ng mga wants, huwag natin basta ibigay na ibigay. Let them work for it. Let them understand. Kaya sa amin sa bahay, bakit sila pa hinihingi? Lagi ko sinasabi, humingi kayo sa Diyos, hindi sa akin. Mag-pray kayo. Pag-pray nyo sa Panginoon Diyos, hindi sa akin. Then pag-isipan nyo kung bakit nyo kailangan yan. Kasama doon ay, may pera ka ba? Makatutulong ba sa iyan? Magbibigay ba ng kalwalatian sa Diyos yan? Magbibigay ba ng tulong yan sa ibang tao? Magiging mabuting tao ka ba? Yung mga ganong tipo. Kaya doon pa lang ini-encourage mo silang mag-isip, ini-encourage mo silang maging mapagmalasakit, ini-encourage mo silang hindi nakafocus sa kanilang sarili, kundi para sa ibang tao. Ang Bible ang pinakamagandang guide patungkol po sa pagpapalaki at pagdidisiplina ng ating mga anak. Discipline without love leads to rebellion. Ang importante po na makita at maramdaman ng ating mga anak, lalo kapag sila po ay nagkasala, na hindi natin sila pinarurusahan, bagkus dala ng ating pagmamahal sa kanila ay itinatama natin yung mga maling bagay sa kanila na magiging posibleng dahilan para sila ay magkaroon ng masamang buhay. Napaka-importante po na magkaroon ng magandang koneksyon, relasyon at bukas na puso ang magulang at anak. Kapag naramdaman nila na mahal sila ng kanilang mga magulang sa kabila ng kanilang nagiging pagkukulang at kasalanan, alam niyo po, ang mga anak natin eventually lalaki po sila ng may pagmamahal at pagsunod sa kanilang mga magulang.